Ito muna 'to para may panoorin ka din. Share ko lang yung screen. Medyo mahaba-haba din ang discussion nito. Pero 'pag natutunan mo na yung strategy, madali lang siya. Kahit pa dito kasi sa ano ko, tinuturo ko, kahit pahirap ka sa English, okay? Sigurado 'yan. Siguro pinakamababa na kapag ano, nasa 6 na 'yan, 663 ganyan. Okay? Kahit hirap ka pa sa English kasi may sarili akong format dito, ginawa ko na yung format para hindi ka mahirapan. Sige, sir. Sige, Oo. sir. So ang goal mo is makakuha ng anong score kailangan mo? Kahit 4 lang po, ma-level ko na po yung 4 eh. Eh, di Dito sabihin ka na lang natin, sir, CLB4? medyo mataas-taas naman, oo. So dito ka pala bumagsak sa ano, kasi yung reading mo, ano yung reading mo, 32? Opo, 30. Oh. So pumasa ka naman sa Hindi, ano, sa listening. ang writing ko, sir, 32. At right, mababa. Ang reading ko 31, ang Nabagsak listening din. ko 33. Opo, Oo. 39 ko yung speaking. Sa listening ka lang pala pumasa. Bakit, Kasi ang ano listening po yung kasi ng listening? CLB4, 28 to 38. Ito, tignan mo sa screen, Oh, ayan o. opo, Yan. maliit kasi. Ito yung Opo. CLB4. So kapag CLB4 kasi, Opo. 28 to 38 ang listening. So 31 Oh, ka, pasado ka. Kaya lang, opo, bumagsak ka sa reading, sa speaking, at saka sa writing. opo, Dito ka mahihirapan sa writing tsaka sa speaking kasi 40 plus kasi ang passing niya. Tignan mo, 42 sa speaking, Ay, opo, 41 sa 42 to writing. 50, opo, Diyan ka mahihirapan. So itong 41 to reading, 50 kaya pa yan writing, kasi opo. 33 lang eh. 33 po, opo. Nakakuha Oo. naman ako sa reading ng ano, eh. Oo, Dito ka medyo 13 ng ano. mahihirapan sa speaking tsaka sa writing. Yung speaking mo, muntik na, medyo, medyo alanganin lang kasi 39. Opo, 39. Oo, 42 Oo, ang passing kokonti na niyan. lang. Kumbaga, opo, kokonti na lang. Ilang points na lang, sir. Konti na lang. Konting sigaw na lang yun. Konting sigaw. Kailangan Konti. po ba talaga, sir, malakas yung boses? And Kailangan then yung talaga malakas ang boses pronunciation? niyan kasi computer kasi yung kausap mo. No, I mean, and then kailangan ba yung pronunciation mo talagang yung accent nila makuha Not ko, gano'n ba? necessarily. Not necessarily. Hindi Oh, problema yung accent sa speaking ha. Yan ang problema sa opo, iba kasi opo. akala nila sobrang Opo. importante ng accent sa speaking. Hindi. Hindi kasi kung Oo, accent lang ang opo, sige. pag-uusapan, papaano na yung mga Indiano na nag-take ng speaking? Bagsak kayo kasi Yun, iba accent kaya nila. nga, sir. Eh, 'di O, ba di mas ba? magaling pa tayo hindi naman sa pagbi-build up ng Oo. sarili natin, mas magaling pa tayo sa kanila mag-pronounce, eh. Oo, Oh, 'di ayan. ba? At Oo, yung accent, hindi yan oo. sila kasi binibigyan ng marking. Opo. Hindi yan binibigyan ng Oh, marking yung accent. Meron kasi tayong mga scoring dito sa speaking na kasama yung opo, mga, siyempre kasama yung pronunciation diyan, pronunciation, yung fluency, yung vocabulary, po, yung grammar, ganyan ang opo, mga scoring sa speaking. opo. Oo, so hindi gaanong binibigyan ng marking yung accent diyan. Okay, Mhm, so ang bagsak ka tatlo, opo, reading, speaking, tsaka writing. opo. Mhm, Dito ka talaga may kaya nga sabi ko sa'yo maraming nahihirapan sa writing kasi sa mataas writing, kasi yung opo. kailangan, Yung oo. nga siguro paggamit ng comma, ng period, gano'n. Kasama Ng talaga ano yan ba yung lahat. tawag dun sa mga opo, Mga punctuation marks, kasama yan lahat. Mga yan, opo, Oo. opo. Sige, so discuss natin. Ito sinend ko na 'to sa'yo yung scoring para at least may idea Opo, ka kung ano yung target mo, opo, ano yung goal mo. Pero opo, siyempre sir. hindi tayo dito sa 4 mag-stick, dito tayo sa mga 6 to mga 6 ha, 6 Opo, opo. pataas, dito tayo kukuha. Opo, sir. Opo, opo, Masyadong mababa yung 4, sayang bayad mo niyan. Bayad mo Kaya yan. nga po, eh. Opo. 'Di ba magbabayad Mahal ka, one take na 'to, sir. Opo. magkano na bang PTE ngayon? 370, sir. Oh, Ewan ko tris lang, last year. I don't know ngayon, magkano na oo. yan sa pesos? Sabihin nating mga ano, 15? mga more than, Mga 15 to 18 na mga siguro 6 'no? mga 6 hindi naman, sir, mga 16 to 17 Mga K. ganyan, oo, ganyang range, Opo, 'di opo. ba? So, Mhm. magbabayad ka ng 16 to 17 tapos 4 lang kukunin mo, so sayang bayad mo niyan. So, dapat Oo, dito tayo taasan na sa natin bandang para 6 naman maano. para Opo, sulit, para sulit, opo, at least sigurado tayo oo. na pasado. Okay, Opo, so dito ka sa mga 50 plus, ganyan ang score natin na target. opo. And in case Mhm, na hindi mo makuha yung 50 at least, makuha natin yung goal natin. Eto, mhm. kasama dun sa discussion natin, 'tong 4 types of sentence structure, isa 'to sa Mhm. mga mabibigat na score sa speaking tsaka sa writing. Eto, 4 types of sentence structure. Pero hindi ko muna yan di-discuss sa'yo, next time ko na yan i-di-discuss, Sige po. okey?
Mabigat ang Opo. score nito sa speaking tsaka sa writing. Mhm. Kaya nga yung iba akala magaling na sila sa writing, magaling na sa speaking, yung pala hindi pa kasi alam Hindi 'tong pa. mga ganito. Ma-technique na ganyan, opo. Hindi pa 'to alam Mm. 'tong mga ganito. Apat kasi ang 4 types of Mhm. sentence structure natin kaya ang kailangan mo rito kung gusto mo ng mataas na score itong number 3 at saka itong number 4. Itong 1 and Complex 2, sentence, madali lang kasi ang tsaka 1 and 2. compound. So dito tayo sa 3 at saka sa 4, diyan yung pangmataasan na score. Opo, Yan na opo, yung mga CLB na 7 pataas, 7, 8, 9, mga ganyan, CLB. opo, Okay, so next time ko na yan di-discuss sa'yo. Punta muna tayo sa opo, writing essay para at least may opo. homework akong bibigay sa'yo mamaya, yan. PTE Ay, sige po. writing. Opo, So ito opo. yung ayan nakita na natin yan kanina. Dito tayo sa write essay task, Mhm. okay? Itong write essay task medyo mabilisan din 'to, kaya dapat mabilis ka mag-isip. Ilang minutes ba 'to? Write essay task, naalala mo pa? Maalala nun. Hindi mo Pero na nakagawa naman ako, sir, nagawa ko naman yung ano, oh, ang ano ko nga lang dun, alam kong ang mali ko dun, wala akong comma, wala akong period like that, or saan kailangan ako may papasok target ulit number of nung words 'to. yun, napasok ko naman, opo, nakuha ko naman. Kasi Mm. 20 minutes lang 'to, eh. Opo, opo. Tapos 200 to 300 'to, number of words. Opo, words, opo, opo. So mahaba 'to, kaya dapat mabilis ka mag-isip kapag ganito. Okay, so Mhm. kapag PTE write Opo, essay task, construct coherent arguments. Isa 'to sa napakaimportante. Dapat yung argumento mo dun sa mga topic, coherent. Ibig sabihin, connected lahat. Hindi opo, watak-watak. Baka mamaya opo. kasi nagsulat ka ng topic tapos iba yung sinulat mo sa first paragraph, iba naman yung topic mo sa second paragraph, wala siyang organization, hindi Wala yung maayos yung thought. pag-organize mo ng ideas mo. Dapat kung ano yung topic, Oh, dun ka okey. lang sa topic mag-focus. Opo, opo. Sa isang Mhm. topic, dun lang talaga magfo-focus yan. Dun lang gagawin yung Mm, isusulat mo. Okay, opo. tapos you'll receive a prompt typically 2 to 3 sentences presenting a statement. So merong topic na ibibigay sa'yo. Mamaya papakita ko sa'yo yung example topic dito. Okay, tapos bibigyan kita ng homework. Then your task is to respond with a well-reasoned essay that demonstrates your command of English, grammar, ayan no, sabi ko sa kanina, 'di ba? Vocabulary, Vocabulary and and discourse structure. Ito discourse. na yung mga sentences, yung sentence structure. Opo, Kaya mo bang gamitin 'yon? Usually kasi mga Pinoy mahilig sa mga simple sentences kasi madali lang, simple lang, eh. opo, opo. Pero mababa ang score no'n. 'Yun ang problema, mababa Hmm, ang score. So grammar, napakaimportante ng grammar dito, sa speaking tsaka sa writing. Vocabulary, importante 'yan, speaking tsaka sa writing. Usually kasi mga Pinoy mahilig sa mga simple words. shortcut. Simple words, hindi shortcut, simple words. Mga Simple mabababaw words, na opo. words. Big. Opo, 'Pag sinabi mong big, opo. big lang talaga. Mm, Gumamit ka mm. ng malalim na words. Ano bang example ng malalim na words for gumamit ka ng big? Ano ba yung mga synonyms ng big? Example, Hmm, sige, anong maisip mong synonym ng big? 'Di ba, simple word tubig, lang, big lang masusulat. opo, Karamihan 'pag nagsulat ng opo, sentence, yung big, gagamitin na yung big. opo, Wala nang maisip na ibang word na synonym, pareho ng meaning ng big. 'Yan ang vocabulary, oh, isa 'yan sa mabigat. opo. Big, puwede mong sabihing ano, massive, gigantic, enormous, monumental, vast. Oh, 'Di ba? opo, opo, Vocabulary, mga oo, opo, malalalim na mhm. words. Malalalim na words yun, oo, opo, Importante mhm. 'yan. Malaki ang tama niyan sa score mo sa writing Malaki po tsaka ang sa points speaking. nun Oo, kumbaga. malaking points 'yan sa speaking tsaka sa Oh, writing. Kaya oo, dapat ikaw habang nagbabasa ka, nagsusulat ka, check mo rin sa Google, maghanap ka rin ng mga meaning 'no, malalalim na words para magamit mo rin. Sayang 'yan, opo, okey? mhm, Importante 'yan. Alright, so dito tayo. Task format overview. So ganito ang writing na essay. Okay? The essay prompts cover diverse academic and social topics. So magkakaiba-iba talaga yung mga topic niyan. Pero sa writing, binabalik kasi yung topic. Inuulit nila yung topic. Okay? Inuulit. Speaking tsaka writing, binabalik-balik nila yung mga topic niya, inuulit nila. Posible nga yung topic mo last time, baka maging same topic mo yan pag nag-take ka ulit.
Nag-take po ulit ako, oo. Oo, kasi Parang inuulit kasi manggugulo lang nila. 'no, para bang oo, malilituhin lang ako 'no? Oo, Opo. nire-recycle kasi nila yung topic sa speaking tsaka sa writing, pero sa listening tsaka sa reading hindi. Bago talaga yan Hmm. lagi. Okay, bago Lagi pong lang. bago 'yun. Oo, bago lagi yan. Sa speaking tsaka sa writing lang ang nire-recycle nila. Okay, so pwedeng about education, pwedeng about technology, environment, business, health, and culture. Ganyan, usually yung mga topic. Okay, so consistent format, 20 minutes total. Ayan, 20 minutes lang yung writing essay. Dapat may plano ka, magsulat ka, review your essay. May time ka dapat para basahin ulit yung essay mo. Double check. Kaya lang, ang problema, yun nga, 200 to 300 words. Yun ang problema dyan, 200 to 300 words. Usually kasi, akala mo, nakuha mo yung 200 to 300 words. Ang problema, watak-watak yung ideas mo doon. Kasi, Kumbaga hindi intact yung mga pinagsasabi ko do'n, gano'n? oo, hindi maganda yung naging sinulat mo. Kasi nga, 20 minutes lang siya, mabilisan kasi siya. Maikli lang yan 20 minutes. Talaga maikli lang po 'yun, mag-iisip ka pa siyempre may Oo. time na matutulala ka pa kung ano idudugtong mo do'n Isipin mo o pa yung ganito 200 ganyan to o 300 words. Akala mo na oo, nakuha mo yung 200 to 300 words. Akala mo malaki yung score mo. Yung pala yung ideas mo ron pabalik-balik na lang. Kung ano yung sulat mo sa paragraph 1, yun din ang paragraph 2. Ganon din sa paragraph mhm, 3. mhm, Repetition na lang yung hmm, ideas mo. Hindi na siya magkakaiba. Dapat kasi magkakaiba yung mga sinusulat mo doon na mga ideas. Pero related lang sa topic. Okay? O, oo. deliver clear structured argument. Dapat kung ano yung topic, doon lang talaga yan ha, doon lang mag-iikot. Mag-support ka, magbigay ka ng mga evidence, suportahan mo kung ano yung topic. Okay, so 20 Mhm. minutes, 200 to 300 words. Pag nakakuha ka ng 200, okay na yan. Pero not less than 200. Pag less than 200 kasi, may deduction na yan. Opo. Oh, mababa na yung score mo, may deduction ka na eh. Kaya dapat, magpa-practice ka talaga na makuha mo yung 200 to 300 words ng 20 minutes lang. Okay? O, ang importante dito, marami ka ideas. Kaya, dapat magbasa ka ng mga essay. Magbasa ka ng mga essay. Ano ba importance ng magbasa ng essay? Para makakuha ka ng ideas dun sa mga sinusulat nilang mga answers. Yun ang importante dun. Makuha mo yung mga ideas. Para kung yung topic na yun, yun ang makuha mo sa actual test, madali ka na makakapagsulat So, kasi may ideas ka na. may idea na po, opo, Oo, yun ang mhm, importante dun ha. So, dapat magbasa ka ng mga essay. Basa-basa ka lang pag may time ka. opo, Okay? Ano bang work mo dyan? mhm. Healthcare ka? Opo, bale yung alaga ko po ngayon nasa ano, kaya nga sasamantalahin ko nasa ospital pa. Oo. 'Pag umaga lang ko pinupuntahan para pakainin and then sa hapon po nagwo-work ako sa restaurant Oo, hanggang okay. 7:00 ng 7:30 ng gabi. So, kaya sabi ko sa'yo break ako ng 10 Oo, oo. dito kasi sabi mo mga 1 and a half hour lang naman o 1 hour yung session Oo, natin. oo. So, may makakapahinga pa po ako gano'n. Okay, okay. Sige. Mhm. Alright. Kasi nasa Vietnam kasi ako ngayon. Gano'n ba sir? Oo. Akala ko naman nasa Pinas ka. Oo, nasa Vietnam ako. Mhm. Nagtuturo kasi ako dito ng ano, English. English teacher ako dito sa Vietnam. Okey po. Kababalik ko lang nung February kasi dito ako nung 2018 to 2021. Diyan ka po Oo. naka-base? Oo, dito ako naka-base. Hmm, 2008. mm. Ano kasi, classroom setting. Eh, gabi Ay naman yung anong oras mga ngayon classes sir ko. diyan? Same Ha? ng Pinas? Same ng Pinas? Ang alin ang? Ang oras mo? Hindi. 1 hour ahead ang Pinas. So 9 o'clock po diyan? 9 o'clock dito, Ay, oo. oh. Oo, nine Kasi o'clock. po akala ko nasa Pinas ka kaya nag-base ako sa Pinas ng Hindi, okay 10 lang, oo. AM dun kasi dito po sa Canada nga gabi. Mm. Gabi yung pre ko, opo, mhm. Okay lang, okay lang. Mas okay naman yung ano, Okey lang. yung 9 AM. Oras natin. Oo, okay lang 'to Opo, oras na 'to. mhm. Sige, so ito ha, follow this proven four-step approach to maximize your essay score. Ito yung napakagandang sinabi ko sa'yo na format na ginawa ko. Okay, Opo, para sa writing. Imposible dito mm. makakuha ka ng mababang score. Sabi ko nga, kahit hindi ka magaling masyado sa English, kapag nag-follow ka dito sa format na 'to, 6 pataas na yung CLB mo. Makukuha ko ang score, opo. Oo, minimum na yan, pinakamababa Read the 6. prompt. Basta ma-follow mo lang siya, pinakamababa na yung 6 nito. Opo, Okay? So, analyze the opo, prompt. Mga 2 minutes lang, analyze mo kung ano ba yung topic na binigay sa'yo. Analyze opo. mo kaagad ha, argumentative, discussion, problem solution, or opinion. Mga ganyan kasi yung mga topic sa essay. Oh, what the Mhm, prompt specifically asks you to address? Ano ba yung binihingi ng topic sa'yo?
Main concepts, underlined important keywords and phrases. So, ang importante lang dito kasi, maintindihan mo yung topic. Kasi pag hindi mo naintindihan yung topic, mali ang isusulat mong sagot. Ah, I Sigurado see. yan. Opo. Pag hindi mo naintindihan yung topic, wala yan. Okay? Next, dito tayo. Mga 2 minutes lang naman yung yung mga analyze the prompt. Ito na, plan your response. Step 2. Create a quick outline. Decide your main position or thesis. Ito, napaka-importante nito ha. Pag sinabi niyang decide your main position or thesis, halimbawa, yung topic sa US, do you agree or disagree? Ang main position mo doon, isa lang dapat. Pag nag-agree ka lang dapat talaga. So, i-discuss mo doon, puro agree sa writing mo. Pag nag-disagree ka, dapat disagree ka lang talaga dapat. Lahat. Lahat Kumbaga na nasa isusulat isang mo ano ka tungkol lang lang. sa disagree. I disagree because blah blah blah. Another reason why I disagree is blah blah blah. Mga ganyan lang talaga, disagree lang talaga. Baka mamaya kasi nag-agree ka sa unang paragraph mo, body paragraph, sa second body paragraph, nag-disagree ka naman. Mhm. Partly na yung position mo. Dapat kasi clear ang position mo dito. Pag sinabing clear Mhm. positioning, kung ano yung kinuha mong side, agree ka lang lahat. Bawal Kung ka ano yung nang nasimulan mo, mag-disagree. yun na yung hanggang Yun na katapusan. yun. Yun na Oo. isusulat mo Mhm. talaga. Hindi ka pwedeng mag-change ng posisyon. Mhm. Okay? Identify to Opo. 3 key supporting. Yan na, napaka-importante nito kasi pag nagsulat ka ng agree doon, nag-agree ka kasi gaganyan. Isusupport mo yun, bakit ka nag-agree? Lalagyan mo yun ng mga supporting details. Supporting point. Supporting po, Mm. importante talaga kasi okay, nag-agree ka naman tapos ang sinulat mo sa next sentence iba na, hindi na tungkol dun sa sinulat mo bakit ka nag-agree. Dapat kasi related Mhm. sila. Ang purpose niyan is dapat ma-elaborate mo sa paragraph na yon kung bakit ka nag-agree. Elaborate Okay. bakit ka nag-agree. Mhm. Explain bakit ka nag-agree. Explain, opo. Ah. Mm. Kaya ang format niyan usually main idea or main Mhm. position thesis. Ganyan, thesis tapos explanation, explanation. Mhm. Ganyan. Tapos example. Ganyan usually yan. Or pwede siyang thesis mo, yung main position mo, tapos example, explanation, explanation. 4 Okay sentences po. sa isang paragraph. 4 sentences sa Okay isang po. paragraph. Mhm. Mahirap yan, 4 sentences. Minsan nga, 4 to 5 sentences dapat yan. 4 to 5 Mhm. sentences. Okay? Tapos yun, ito mo, may example pa nakalagay. Ito mo, ayan o. Note specific examples you'll use. Kaya sabi ko, main point mo, yung thesis mo, tapos pwede siya explanation, explanation, tapos example. Or, main point mo, tapos ang sunod niyan, example, tapos explanation, explanation. Okay po. Okay. Dapat talaga may Mhm. example yan. Take note, sa mga Hindi mawawala examples yung mo, example. sa mga examples mo, hindi kailangan totoo ha. Kasi example nga lang. Example lang siya, hindi kailangan totoo yan. Baka kasi iniisip mo, "Uy, kailangan palang totoo yung isulat ko dito, real thing na nangyari." Hindi. Ano, okay po, na-get po kita. Opo. Kasi Mhm. ang PTE is an English test. English test. Ang titingnan kasi diyan kung maganda ba yung paggamit mo, tama ba yung paggamit mo ng English language. Opo. Okay? Mhm. Halimbawa, sinabi Mhm. mo nga, in 2013, students from the University of the Philippines found out that, gaganyan. Hmm. 'Di ba? Tapos titingnan ba ng mga titingnan ba nila do'n kung nangyari ba talaga 'yan? Hindi naman 'yan sila Dun mag-i-investigate kung nangyari 'yan. dun papasok yung example. Do'n papasok ang example. Okay. Okay po, Okay? Do'n na okay. papasok ang Mhm. example. Alright? Okay, sir. Mhm. Okay po. Step 3, write your essay, 12 minutes o mabilisan. Puwede naman 'tong mga 12 to 15 minutes. Ang nire-recommend ko usually dito mga 15 minutes talaga kasi yung body, napakaimportante ng body. Mhm. Okay? Diyan tatama kasi yung body, eh. 'Yan, may introduction ka, thesis statement. Take note ha, isang paragraph ang introduction. So, isang paragraph introduction, 2 to 3 body paragraphs. Usually, naka 2 body paragraphs yan or 3 body paragraphs. Tapos, conclusion. Papakita ko sa iyo ha. Ito, example. Para mas maintindihan mo. Alam.
Wait lang ha. Ang essay, ganito yan. Hindi pwedeng walang introduction ng essay. Okay, may introduction kasi yan. Kasi iyan ang first part ng essay. Pag wala kang introduction, wala na. Huwag ka nang umasang mataas ang score mo. First part ng essay, lagi ang introduction. Introduction. Three parts kasi ang essay. Introduction, body paragraphs, conclusion. Yan. Yan, ha? So, ang introduction natin, 2 sentences yan. 2 sentences ang introduction. Hindi pwedeng isa lang. Hindi pwedeng isa lang, hindi pwedeng 3. Mhm. Ha? Hindi pwedeng isa lang, hindi pwedeng 3. 2 lang. Yan talaga ang pinakamagandang introduction. 2 sentences. Sentences, ha? Dalawang So, yung sentences. linyang yan, Opo, sentences yan. sentences. Mm. Opo. Ito yung introduction natin. Introduction. Yan. 2 sentences. Ituturo ko sa iyo mamaya paano isulat tong introduction. Yan. Alright? After that, 2 to 3 body paragraphs. 2 body paragraphs, okay na. 2 body paragraphs, okay na. Pero, dapat 4 na sentences ka dyan. Ito yung pinakamagandang format, 4 na sentences. Optional na yung third body paragraph niyan. Optional na. Ayan. Mhm. So, ito na yung body paragraphs. Ito yung body paragraph 1 mo. Body paragraph 1. Okay? Ang body paragraph 1 is body paragraph 1 is 4 sentences. Okay? Ito naman yung body paragraph 2 mo. Body paragraph 2, 4 sentences din yan. Okay? Ayan. Tapos, conclusion. 2 sentences din ang conclusion. Okay. Ito na yung conclusion natin. Conclusion. 2 sentences. Ayan. Ayan. Kung PTE, ito yung magandang format. Kung IELTS, 3 yung body paragraphs. Kung IELTS, 3 ang body paragraphs. Kung PTE, 2 lang. Kasi 20 Dalawa minutes lang lang. Sa IELTS kasi 40 minutes kasi yung essay. Mas mahaba pala oras ng ano. Times 2. Times 2 kasi. Ayan. Pero, syempre, 40 minutes, yan, hindi ka talaga mahihirapan doon kasi 40 minutes, mahaba yung time mo eh. Diba? Mataas yung time mo mag-isip. Yan ha, yan ang format. Introduction, dapat may 2 ka sentences. Body paragraphs, dapat may 4 na sentences ka dyan. First body. Second body paragraph mo, dapat may 4 na sentences ka. 4 to 5 ha, pwede to 5. Okay lang siya maging 5. Kung may dadagdag ka pa idea, pwede. Kung wala na, hanggang 4 lang, okay na yan. Tapos dito, 2. Okay? So ito yun, may introduction ka, thesis statement mo, tuturo ko sa'yo kung paano isulat yan. Tapos 2 to 3 body paragraphs with topic sentence. Okay, tapos each paragraph with explanation and example. Di ba sabi ko sa'yo kanina, meron ka dito yung topic mo, bakit ka nag-agree, tapos may example ka, explanation. Oo. Yan yung sabi ko sa iyo kanina. So ito yung tinatawag natin na thesis statement or main point. Dito yung main point mo. Ito yung main point, ayan, or thesis statement mo, main idea. Okay? Main idea, main point 1. Ito naman yung main point 2. So, ibig sabihin, ito yung unang reason ba't ka nag-agree. Ito yung pangalawang reason bakit ka nag-agree. Okay, main point 2. Ayan. Tapos, ang next dito is, depende ha, pwede mo siyang ilagay dito example or pwedeng sa huli yung example. Okay, nasa sa akin na po yun. Kung Nasa saan sa'yo na papasok yan. ang example. Pwedeng sa second sentence ang example, pwede sa last sentence ang example. Basta yung example And then tungkol sa main explanation. point. Sa example na yan And then dyan. explanation. May example dyan.
Ganon din yan dito sa ano. Example din yan dyan. Depende na sa yan, ha? Mhm. Pwedeng Opo. last, pwedeng second. Ayan. Tapos, eto na yung explanation. Explanation na yan. Okay. Explanation din to. Tapos, explanation. Ito yung maganda kasi may supporting details. Yung explanation na yun ng supporting details. Ayan. O, kita mo? Organize ang writing mo. Hindi siya magulo. Hindi magulo. Opo. Organize siya. May main point 1, may main point 2, may example ka. Pero tingnan mo ha, yung example tungkol sa main point. Ano ba yung main point? Mamaya tuturo ko sa iyo kung ano yung main point pero sulat ko muna. Ayan. Yung example, tungkol yan sa main point. Yung explanation, tungkol yan sa main point. Yung another explanation, tungkol yan sa main point. Ine-expand mo lang kung ano yung main point. Sinusuportahan mo. Bakit ka nag-agree? Support mo kung bakit ka nag-agree. Tungkol yan sa main point. Okay? O, ganyan yan para Opo. hindi mahirap. Sige, turo ko sa'yo. Paano gawin yan? Isa-isayin natin. Ayan. Word count. Aim for 250 to 280 words for safety. Yan, sabi ko nga sa'yo, mas maganda talaga. Makuha mo yung mga 250 to 280, 300. Ganyan. Kaya dapat mabilisan. Mabilisan. Okay? Pero, dito papasok yung mga sentence structure kasi pag puro simple sentences lang sinulat mo, hindi ka talaga abot ng 250 niyan. Kaya next meeting, tuturo ko rin sa'yo kung paano yung mga 4 types of sentence structure. Grammar and spelling, napaka-importante kasi writing to. Yung spelling mo, i-double check mo. Pag Opo. maling spelling, deduction na kaagad yan. Mali ang grammar, Mhm. deduction na kaagad yan. Okay. Logical flow Opo. and coherence. Sabi ko sa iba, logical, dapat connected sila. Hindi Mhm. watak-watak yung sinulat mo dyan. Hindi watak-watak. Magkakaugnay. Opo. Kaya nga Mhm. dapat, yung sinulat mo dito sa example, tungkol dito sa main point 1. Yung sinulat mo dito explanation, tungkol sa main point 1. Sinulat tungkol dito. Mhm. Magkaiba sila, magkaiba yung main point 1, magkaiba yung main point 2. Hindi magiging repetition, hindi magiging redundant yung sinusulat mo. Baka kasi Opo. akala mo magkaiba, yung pala, pareho lang ng idea. Bumaba Mhm. talaga score mo niyan. Akala mo, nakuha ko na yung 250, nakuha ko na yung 200 words. Yung pala, kung ano yung sinulat mo dito, yun din pala dito, same lang pala siya ng idea. Oh, okay Di po. ba? Mali na yun. O halimbawa, yung main point 1 mo is, nakalagay dyan is, halimbawa ha, yung main topic na binigay sa'yo is causes of air pollution. Yun ang naging topic, causes of air pollution. Ayan. Bali yung magiging main point mo dyan, kung ano yung mga causes ng air pollution, yun ang main point mo. Opo. Ano ba yung mga causes ng air pollution? Lagay mo dyan. Example ha, sample lang to ha, lagay mo dyan. Yung main point 1 mo dyan is, first, lagay natin, first. Importante yan ha, yung mga connectors. First, Opo. next, then, in addition, moreover, mga ganyan. Kailangan mong gamitin yan sa writing tsaka sa speaking. Opo, kailangan po may mga gano'n. Opo. Mga sequence First, gano'n, connectors ang tawag dyan. Sequence connectors. Mhm. Para yung ideas mo, logical. Kaya nga sabi logical, minsan sunod-sunod na siya. Opo, Okay. opo. First, the main cause of, yan na, main cause na. Air pollution. May cause na, opo. Di ba? Yung main cause, yan na yung main point mo. Opo, opo. The main cause of air pollution might be the, smoke from the factories. Di ba? Opo, opo. May main point ka na. So ngayon, ito na yung main point mo, yan ang isusulat mo dito sa example. Magbigay ka ng example. For example, in the Philippines, hindi lang dapat for example, to illustrate, to demonstrate, ganyan. Yan yung sinasabi ko sa yung mga vocabulary. Hindi pwedeng, for example, lagi gagamitin mo. For example, ulit dito, gumamit ka ng iba. To demonstrate, to illustrate, ganyan ha. For instance, in the Philippines, there are so many factories. Yan na. And studies shows that, di ba? 90% of the pollution of air is caused by those factories. May example ka na. Hindi Opo, may importante, sabi ko example nga na. sa'yo, hindi kailangan totoo.
Pwede kang gumawa lang ng Oo. sarili mo. Kaya nga example, eh. Oo, Kaya nga example. siya Sarili mong example. idea, Okay. oo. Tapos dito, Hmm. explain mo na bakit siya naging ano, cause ng air pollution, 'di ba? Bakit siya naging cause ng air pollution? Kasi nagbubuga ng mga black smoke ang mga factories. Coming from the chemicals, mga ganyan, 'di ba? So lagyan mo na dito explanation. Diyan na tatama explanation mo. Tapos, dito naman sa main point 2 mo, dapat magkaiba talaga sila. So, ang mga sinusulat mo sa example tsaka sa explanation magkaiba kasi iba rin yung magiging main point 2 mo. Yung main point 2 mo, iba na yan. Ano ba yung main point 2 mo? Ano bang iba pang cause ng air pollution? So, ilagay mo dyan, in addition or moreover, di ba? Sequence connector, moreover. Ayan. Palagay na lang natin in addition para in addition, ayan. Ano pwede natin lagay? Ano pang cause ng air pollution? Ano pa ba? Sige. Pwede mo sabihin, smoke from the vehicles, di ba? Is another cause or another reason for the polluting of air. Hindi ko na sinabi na main cause. Sinabi ko na dyan na is another reason. So, main cause pa rin siya. Pareho pa rin sila ng meaning. Di ba? Same meaning lang. Ayan Another reason. Main cause. Another reason lang siya. Pareho lang Oo, sila ng opo. meaning. Di ba? Opo. Ayan na. In addition. Meron tayong in addition. Meron tayong first. Ayan. Smoke from the vehicles. Maglagay ka ng example dyan. Di ba? For example, in Canada, ganun ka lang ha, kahit hindi totoo, pwede naman. To demonstrate in Canada, since there are so many vehicles here, Agree. di ba? The air became very polluted due to the black smoke exhausted by the automobiles. Para hindi pa ulit-ulit yung vehicles mo, gumamit ka rin ng automobiles, di ba? Or pwede mo sabihin ng mga transport. Transportation like that. Di ba? So, hindi pa ulit-ulit yung words mo. Kasi Opo. kapag redundant siya masyado, siyempre, mababa pa rin ang score. May deduction siya. Hindi naman ganun kababa kasi may deduction lang siya. Avoid redundancy ka pa rin. So, explanation naman, bakit siya naging cause ng air pollution? Yung mga vehicles, di ba? Yun na nga, dahil sa dami ng mga cars, masyado na naging polluted ang air, marumi na. Another explanation. So, dalawang explanation mo, isang example. So, siyempre, iba yung sinulat mo dito sa unang body paragraph kasi nga, factories kasi to. So, iba rin yung sa pangalawa kasi nga, cars naman to, mga vehicles naman yan. Kaya nga vehicles naman. Opo. So, magkaiba yung sinulat mo, pero tungkol siya sa air pollution lahat. Hindi magiging redundant, hindi pa ulit-ulit yung ideas mo. Ganyan magsulat ng essay. Okay? Body paragraphs yan ha. Siyempre, tuturo ko sa iyo kung paano gawin yung introduction. Tayo. Yan. PTE, writing essay, task, introduction. Yung introduction kasi, akala ng iba, yung introduction ang pinakamadali. Actually, yung introduction ang pinakamahirap isulat. Akala mo siguro, uy, maganda na yung introduction ko. Yung introduction, ito yung pinakamahirap isulat. Hindi yung body paragraphs. Kasi yung body paragraphs, ideas lang kasi kailangan mo doon. Pag may ideas ka tungkol sa topic, madaling isulat ang body paragraphs. Ang problema kasi, itong introduction, iba kasi ang pagsulat dito. Paano ba isulat ang introduction? Yan yung sabi nga dyan, Stuck. Many students get stuck at the very beginning not knowing how to respond to the question in the introduction. Hindi nila alam kung paano gawin yung introduction. Yung iba kasi sinusulat lang kung ano yung nandun sa topic, yun na rin ang sinusulat. Ganito ang pagsulat ng introduction. Tingnan mo. Ayan. Sige, pakibasa to lahat. Pakibasa lahat. The first sentence of your introduction, you simply needed to Paraphrase. paraphrase the topic, describe in your question, prompt,
in the other words. Mm. Find a way Accurately. accurately Mm. state the topic in your own words. Try to avoid using the same words and phrases as the prompt. After presenting the topic, you need to provide your perspective on it. At a minimum, you need to provide a general answer to the questions prompt in your thesis. Thesis. Yeah, a really great thesis also introduce the main points of each body paragraph in a general way. Ayan, kita mo, di ba? May main points. O kaya nakalagay Opo, dyan na yan, main main point 1, main point 2. Kasi ang body paragraph, dapat may main point talaga yan. Oh. Yung main point, yun ang main idea. Kung ano yung body paragraph mo about. Ano tungkol yung body paragraph mo. Kaya pag nabasa nila yung main point, alam na nila kung ano yung mga next sentences niyan. Kasi isusulat mo rito, pag sabi mo main point mo, air pollution ng mga factories. O alam na nila nga, isusulat mo dyan, tungkol yan sa mga factories. Factories, opo. Ang main point mo dito, tungkol naman sa mga vehicles. Bakit siya naging cause ng air pollution? Ang isusulat mo dito, tungkol sa mga vehicles. Di ba? So, alam mo na kaagad kung ano yung next na mga sentences about. Dahil sa main point. Ganyan ka-importante ang mga main points. Okay? Ayan, balik tayo dito. So, merong dalawang sentences ang introduction. Ayan, sabi niya, no, writing essay tas introduction should be short and simple. Short lang siya, simple lang. A 2-sentence introduction should be your goal. Dalawang sentences lang yung introduction. Ano yung dalawang sentences na yon? Ang first sentence ng introduction, yung topic presentation. Ang second sentence ng introduction, yung thesis or argument. Kaya nga kung nakita mo kanina, ayan, no, 2 sentences. Dalawang sentences lang talaga yung introduction. O, nung nagsulat ka ba dati, natandaan mo kung ilang sentences sinulat mo? Ano Hindi po, na. hindi ko na po matandaan pero nag-time na kasi, parang gano'n. Nag-time na. Sige. Oo. Ayan na. So, ano ba yung dalawang sentences na introduction? Lagyan natin dito. Introduction, 2 sentences. Dalawang sentences talaga yan. Hindi pwedeng isa lang. Hindi pwedeng isa lang. Pag isa lang, masyado siyang, maikli. Kulang siya. Kung nagluluto ka, kulang ng Ricardo. Ricardo. Oo, kulang. So, kulang ang lasa. So, ang first sentence niyan is, lagyan natin, sentence 1, yan yung unang sentence, yung topic presentation. Ipipresent mo yung topic. Ano ba yung topic about? Yung sentence 2 nito is yung thesis or argument. Thesis or yung argument mo. Yun yung sabi ko sa iyo kung bakit ka thesis or argument, yung mga reasons, yung mga cause. So sa sentence 1, ang sabi dyan, sa unang sentence na introduction, ang gagawin mo dyan is you simply need to paraphrase the topic described in the question prompt. Ano ba ibig sabihin ng paraphrase the topic? Yung main topic? Ano ba ibig sabihin ng paraphrase the topic? Yun po, yung main topic. Yung main topic nga, ipaparaphrase mo yung main topic. Anong gagawin mo pag nag-paraphrase ka? Ano po? Pag nag-paraphrase ka, pag sinabing paraphrase the topic, ibig sabihin niyan, use different words but the same meaning. So, ibig sabihin, babaguhin mo yung mga words dun sa topic. Hindi mo kokopyahin yung same words. Hindi ka be-based dun sa hindi ka be-based dun sa topic. Magbe-base ka sa topic, babaguhin mo yung words. Pero same meaning lang. Babaguhin mo yung mga words pero yung meaning pareho lang, hindi mababago ang meaning. Halimbawa, sabi ko sa kanina, 'di ba, yung big. Baguhin mo yung word na big, gawin mong enormous. Gawin mong gigantic. Same meaning lang sila. Yun ang paraphrase. Yun ang ibig sabihin ng paraphrase. Okay po. Gumamit ka ng ibang words, pero ang meaning pareho lang. Kasi mahalaga yun, yung paggamit mo ng ibang words. Oo, hindi mo gagayahin. ganyan. Opo.
Yung iba kasi kinokopya lang kung ano yung nandun sa topic, hindi pwede Hindi, yun. ganun ang ginawa ko eh. Hindi pwede yun. Okay? Kasi po Ah, siyempre iniisip ko yung time ko. Alam mo ba yung iniisip ko yung time ko eh, yung goal ko na makuha ko yung ano, kaya yun hindi nga. na ako nag-isip. Yun, 'di ba? Kaya nga po Hmm, kasi wala nga po akong idea na kagaya niyo na ngayon may guide na ako oo, na ganyan na in-explain mo. Sabi ko nga po oo, sa'yo self-review lang ako, nag-base lang ako sa oo, napanood ko, oo. gano'n. Mhm. Yun ang problema ng karamihan kasi sa introduction. Kasi itong introduction, ito talaga yung mahirap. Ito yung mahirap kasi kailangan mo ng vocabulary dito. Yun di ko naman po din alam yun, yung kailangan kong Oo, gumamit ng vocabulary gano'n, 'di mahirap ba? 'to, mahirap. Kaya yung iba dito talaga Opo, nahihirapan sa writing lalo na sa introduction, nahihirapan sila sa opo, introduction. mhm, Okay, mhm. so dito tayo sa pangalawang sentence ng introduction, yung thesis or yung argument. Dito naman, ayan, sabi niya, after presenting the topic. So after daw ng topic presentation, dito ka na sa pangalawang sentence, your thesis or argument mo. You need to provide your perspective on it. Ano ba yung perspective? Ano ibig sabihin ng perspective? Sabi niya, no? Provide your perspective. Ano ibig sabihin ng perspective? Yung perspective mo. Ah, Pag sinabing your perspective or perspective mo, ibig sabihin yung opinion mo. opinyon, Your opo. opinion. Dito mo ilalagay yung opinion mo. In my opinion, in my point of Ah, view, yung iba kasi dito oh, nilalagay sa unang sentence. Hindi. Kasi yung unang sentence kasi, ipaparaphrase mo lang yung topic. opo. Dito yan sa pangalawang sentence. In my Sa point of pangalawang view, in sentence, my opinion, dito dapat yan sa pangalawang sentence. Hindi dun sa unang sentence. okey. Ako parang ginawa ko pa yun sa una pa lang ano, ginawa ko na yun, eh. In my opinion ka na kaagad, di ba? Oo, Oh, in my own opinion lagay like that, gano'n. ganun karamihan ng mga ginagawa. Hmm. Kumbaga Okay? pumasok agad talaga ako dun sa ano, eh, wala na akong paligoy-ligoy na ano, sabi Diretso ko, na. Diretso na diretsuhan sulat ba. para makuha yung Opo, yung number of opo, words. opo. Iniisip ko yung words, eh, hindi ako nag-isip sir ng ano, eh, kung tama ba yung ginagawa ko. Ang inisip ko Oo, yung maka 200 or 300 words ako, oo, ano mo po oo, yun? Yun yung inisip ko. Kasi ang ano ko nga as in wala naman nag-explain sa'kin. Ang oo, iniisip oo. ko nun 'pag naka 300 words ako kahit mali yung grammar ko or whatever, pasok Okey ako, na. 'di ba? Pasok Kasi na. yun yung na-reach ko, eh. Oo, Mm. gano'n. Gano'n po, opo. Sige, don't worry, ito since makukuha mo na 'tong idea na 'to, madali na yang writing. Madali Opo, nang kunin yung target natin dito. Alright, tapos sabi dito, at a minimum, you need to provide a general answer to the question prompt. So sagutin mo daw yung question prompt. Answer the question prompt. Kung ano yung question. Answer the question. Kung may question dun sa topic, sagutin mo yung question. Dito mo na yan sasagutin sa opo. pangalawang sentence. Sa pangalawang sentence na, Sa opo. pangalawang sentence. Mamaya, papakita ko sa'yo mamaya. A really great thesis also introduces the main points of each body paragraph. Kaya yung mga each body paragraph, ano, may main point ang mga body paragraph. Dito pa lang sa introduction, in-introduce mo na yung main points ng mga body paragraphs, yung main ideas. Main Mhm. ideas. Introduce the main points of each body paragraph in a general way. Ngayon, ang tanong, ano ba 'tong mga main points? Yang mga main points na yan, depende yan sa topic. Halimbawa, yung topic na binigay sa'yo is, do you agree or disagree ang nakalagay doon? Mm. So, ang main points niyan, yung mga reason. Bakit ka nag-agree? Reasons why you agree. Or, Mhm. bakit ka nag-disagree. Yan ang magiging main points mo. Yung main point 1 mo dito, pag nag-agree ka, I agree because. First, I agree because, lagay mo yung first reason, ba't ka nag-agree. Yun ang main point mo. Dito naman, second reason mo, ba't ka nag-agree? Secondly, I agree because blah blah blah. Yun ang mga main points ha. So kapag agree, disagree ang topic, ang main points mo yan, agree, disagree. Kapag causes and effects, yung magiging main points mo, causes and effects. Advantages, disadvantages, depende sa topic ha. Yun Depende naman ang po sa magiging topic mga na, main opo. points mo. The Mm. advantages Pero basta are, iisa yung sasabihin mo, oo, iisa lang yung ano mo, agreement mo, oo, opo. yan. Yan, Mhm. pastebi yan ha. Tapos, pros and cons. Yan, mga benefits. The benefits of eating vegetables. The first benefit of eating vegetable is, sabi mo gano'n. Tapos sa pangalawang main point mo, another benefit of eating vegetable is blah blah blah. Lagay mo yan dito. Pangalawang main point. Oh.
Okay, so explain mo na yung first benefit, bakit yan naging benefit, explain mo. Explain mo yung pangalawang benefit, bakit siya naging benefit. So magkakaiba yung nilagay mong mga reasons. Kasi magkaiba yung Reasons main at point. idea. So hindi Opo. redundant ang ideas mo. Okay, so Mhm, ganito mhm. magsulat ng mga introduction. Dalawang sentences lang yan. Ang unang sentence, ipaparaphrase mo yung topic. Yung pangalawang sentence naman, yun yung perspective mo or opinion. Sasagutin mo yung question, tapos i-introduce mo yung mga main points. Okay, napaka-importante nito. Papakita ko sa iyo ha. Okay, dito. Yan example, tingnan mo. Some people believe that technology has made communication easier but less personal, while others argue that it helps us connect more effectively than ever before. Do you agree or disagree? So agree, disagree to. Oh, yun na nga po. Ngayon ang topic, dapat maintindihan mo kung ano yung topic kasi hindi ka pwede magsulat ng diretso kung hindi mo naintindihan yung topic. Ano bang topic? Sige, basahin mo. Intindihin mo. Sige. Some people believe that technology has made Mm. communication easier but less personal. Mm. Yun daw po yung Oh. ngayon yung technology is easy na to communicate, Tapos, pero hindi lahat. Ibig sabihin sa personal. less personal. Ano ibig While sabihin ng less personal? less, yung hindi lahat. Hindi ba lahat? Hindi, less personal eh. Made communication easier. So, madali na mag-communicate. Opo, Madali nang mag-reach but out sa mga less, tao, makipag-usap kahit sa opo, malalayo. But less personal. Ibig sabihin, wala nang feelings kasi nga hindi na personal yung pag-uusap nyo, hindi na harapan. Hindi na kumbaga in camera person. na Hindi oo, na face to face. opo. So hindi na siya, While wala na siyang others feelings. Less affectionate na Opo, while siya. others Ayan, argue that it helps us connect more effective than ever before. O totoo naman po 'yun. Mas Ah, ano ngayon, opo. so Do ngayon you ang agree or problema, disagree? do you agree or disagree? I agree. May dalawa kasing argument dito. Pag ganito, may Mm. dalawang argument kaya nga siya may while. While, okay. Kita mo? Yung first argument, Opo, ito yung first argument. Some people. Tingnan mo ha, okay. hindi sinabing lahat yan ha. Mag-iingat ka sa Opo, mga ganito some. ha. Baka Mm, sabihin mo, mhm, people believe. Mali na yon. Bakit mali yung people believe? Kasi ang sabi dito, some. Hindi lahat. mhm. Pag Hindi sinabi lahat. mo kasi So people, paano lahat na yon. opo, so paano Oh. ko po ipapasok diyan yung Kaya 'pag mag-iingat ka rito. halimbawa mag-a-agree ako? Pag nag-paraphrase ka rito, many people, pwede mo sabihin many people, so hindi pa rin lahat ng tao. Oh, Dalawang argument okay. to. Ito yung unang argument, some people believe that technology has made communication easier but less personal. So Mm, kailangan mo itong i-discuss. mm. Ang pangalawang argument, others argue. Yung iba naman daw, iniisip nila na it helps us connect more effectively than ever before. Mas nakakapag-connect daw tayo sa mga tao Sa compared ngayon dati. kaysa noon. Opo, opo, Ngayon compared dati. opo. Saan ka ba diyan mag-a-agree? Sabi niyan, do you agree or disagree eh? Mhm, Kasi dalawa yung argument. Ito yung first argument, ito yung pangalawang argument, di ba? opo, Papakita ko sa iyo ha. Pero pag nag-paraphrase ka opo. nito, ito yung unang sentence. Ayan, nakita mo to? Etong do you agree or disagree, yan ang magiging pangalawang sentence mo. Yan ang pagiging sentence 2 mo. Ayan o. Answer the question. Do you agree or disagree? Diyan mo yung sasagutin sa pangalawang sentence. Ayan. Etong first sentence, ito yun. Simula sa some hanggang sa before, yan ang first sentence. Ayan ang ipaparaphrase mo. Ito yung hahanapan mo ng mga synonyms. Take note, hindi kailangan lahat gawan mo ng synonyms ha? Ano ibig sabihin ng hindi kailangan lahat gawan mo ng synonyms? Ng ibang words. Hindi kailangan lahat. Opo, Okay, hindi kailangan lahat. Basta karamihan diyan magagamitan mo ng ibang words. mhm, Okay, basta karamihan diyan magamitan mo ng ibang words. Yung iba kasi kinokopya na lahat. Mali na 'yun, kinopya mo na lahat eh. Gamitan mo ng ibang words. Hindi pwedeng kopyahin mo lang 'yan kung ano yung nasa topic. Maling-mali 'yun. Alright? Tapos ito yung do you agree or disagree? Yan ang magiging sentence 2. Ito yung sentence 1, yung topic. Ipa-paraphrase mo yung topic. Ito namang do you agree or disagree? Yan ang magiging sentence 2 mo. okey. Kaya nga Opo, sabi ko sa'yo dito kanina, ayan oh.
I agree because lagay mo diyan yung unang reason. Mm. Secondly, I agree because lagay mo diyan yung pangalawang reason. Okay? So paano ba yan isulat? Ito na yung body paragraphs. Mamaya na yung conclusion ito. Ito yung topic natin. Tingnan mo ha. Ayan o. Tingnan mo yung introduction. Ilang sentences na nakita mo sa introduction? Ano na po yan? Sentences ha. Tingnan mo yung sentences. Paano mo ma-identify ang isang sentence? Ang isang sentence dapat mag-end ng period. Hanapin mo yung period kung nasaan ang period. Mhm. Tingnan mo. Ayan o. Ito yung period. Oh. Ibig sabihin, ito hanggang dito. Ito yung first sentence mo. Doon sa period. Ito yung pangalawang period. So, ito yung pangalawang sentence mo. Kita mo, dalawang sentences lang ang Hindi. introduction. Bakit po may comma siya doon sa communicate? Kama yan eh. Ang kama, continuation yung kama. Halimbawa, pag sinabi ko dito, my brothers are John. Ito mo, may kama, di ba? Okay. Opo. Opo. Alam mo, di kama yan eh. Continuation yan. Mm. Ang kama is continuation. Okay. Diba? Pag nag-enumerate ka, ganyan, my brothers are John, Eddie, Jose, di ba? And Oo. Kailangan Oh. talaga ng comma. Baldo. Pag nilagyan mo ng period Opo. yan, tapos na ang sentence. Ito na yung end ng sentence mo. Okay. Isang sentence na yan. Isang sentence Yung na kama, yan. continuation yung kama ha. Opo. Continuation yung kama ng sentence. Okay? O, kita mo, ayan o. Kama yan, continuation yan. Kama, continuation yan. Dito yung sentence mag-end sa period. Kita mo, ayan o, ito mo. Technology has fundamentally transformed how humans communicate. Tingnan mo yung topic kanina. Ayan o, tingnan mo yung topic. Has made communication easier but less personal. So, binago na niya. Fundamentally transformed how humans communicate. Nagbago na yung communication ng mga, tingnan mo, communicate, naging communication kanina, di ba? Communication. Opo. Naging communicate na siya dito. Communicate na ngayon. Communicate na, opo. Di ba? Tapos yung fundamentally transformed, dito kasi ang nakalagay, has made easier but less personal. Transformed, pareho lang siya, nabago. Di ba? Ginamitan niya ng ibang word pero yung meaning pareho pa rin, nabago, transformed. Ibig sabihin ng transform, nag-change, nabago. Tapos sabi niya, and I strongly agree with that while it has simplified communication, na-simplify. Sabi niya, easier, di ba? Ayan o, easier. So, sabi naman dito, simplified. Easier, simplified, pareho lang. Naka-paraphrase lang siya. This convenience often comes at the expense of genuine personal connection. Kita mo, isa lang yung kinuha niyang target. Ang kinuha niyang target, ito. Personal connection. Personal connection. Ibig sabihin niya, na-sacrifice daw yan, comes at the expense of genuine personal connection. Na-sacrifice daw yung personal connection. Ibig sabihin, yung intimacy mo sa isang tao. Yung pagiging close mo sa isang tao, na-sacrifice daw dahil sa technology. Kasi nga, di ba, tawag-tawag na lang, chat-chat na lang, wala nang yung personal na makipag-usap face-to-face, wala na. Tapos sabi niya sa pangalawang sentence, this essay will examine how digital, technology, ang sabi niya, digital communication, sacrifices the depth for efficiency. Di ba? Efficiency, ibig sabihin, madali na. Madali na, kaya lang, na-sacrifice naman yung personal connection. Yun ang i-explain mo dito. Tama. Tignan mo, the primary advantage of technology is its ability to facilitate instant communication across vast distances. Tignan mo yung mga words niya, vast distances. Facilitate. Facilitate. Di ba? May malalalim na words. Hindi pwede kasi mga simple words lang gagamitin natin dyan. Kasi nga, pag mga simple words lang, mababa talaga ang score. May deduction. Kaya dapat gumamit ka rin ng mga malalalim na words. Okay? Ayan ability. So, nagbigay ka na ng advantage. Kasi nga, nag-agree ka na yung technology daw, nagpapabilis yung communication sa mga tao. Nag-agree ka na nagpapabilis yung connection ng mga tao. Kaya lang, nawawala yung personal na affection.
Kaya sabi niya dito, facilitate. Nakakagawa ka agad ng instant communication, mabilis na communication. Kahit malalayong lugar, mabilis na yung communication. Gaya ng ginagawa natin, mabilis na yung communication kahit malalayong lugar. Diba, ayan o, messaging apps, video calls, and social media platforms enable people to maintain relations regardless of geographical barriers. Alam mo, ganda o, geographical barriers. Ano ba ibig sabihin ng geographical barriers? Malalim yun, sir. Geographical, ibig sabihin yung mga location, mga lugar. Barriers, ibig sabihin yung hadlang. Hadlang, Oh, opo. hadlang daw, kahit mahadlang daw yung mga countries kasi malalayo, hindi daw importante yun kasi Wala nga, nang imposible. wala nang imposible kasi nga meron tayong mga apps, mga video calls, Apps mga na social ngayon, media oo, may platforms mga para apps na, opo. makapag-communicate ka Social agad, o, di media, ba? oo. O, ang ganda ng sinabi niya, di ba, no? Geographical Oo. barriers, maganda pakinggan. Mm. However, these interactions, ito na. Diniscuss niya una, after that, meron na siya explanation kung bakit nagiging nawawala yung mga personal affection. Kaya sabi niya, however. However, Oo, negative approach na kasi however na eh. However, these interactions frequently lack the emotional richness. O, di ba? Wala na yung emotion, wala na yung affection. Kasi nga, communication through video calls, through apps, chatting, mga ganyan na lang. O, nawawala na yung affection. Kaya nga yung iba, di ba, mga tulad natin mga OFWs, nawawala yung affection ng mga anak natin, oh. Di ba? Kasi pag uwi natin, wala na, hindi ka nakilala, di ba? hindi na, oo, totoo naman po. Oh, di ba? Mhm. Oh, di totoo yung sinabi talaga dito. Maganda, Hindi di lang ba? example, totoo talaga nangyari. Oh, Opo. ayan. Frequently lack the emotional richness of face-to-face conversations. Wala na kasi yung personal conversations talaga. Text messages cannot convey subtle, no? Ang ganda, convey. Convey. Subtle vocal tones. Ibig sabihin, yung mga text message kasi, hindi nila nabibigay ng clear. Kung ano yung ibig mo talagang sabihin. Kasi pag text message lang, chat lang, baka iba yung pagkakaintindi nila. Opo. Halimbawa, nag-chat ka ng I love you sa anak mo. I-compare mo yon kapag sa harap mo niya sinabi. Yun nga, iba yung Di ba? feelings nung yung talagang, yung mararamdaman mo kaysa dun sa pwede kong sabihin Ayan, sa'yo, I love you, hindi naman totoo, di ba? Yung yan ang ganun ibig po ba, di sabihin ba? niyan. Yan ang Opo. ibig sabihin nito. Text messages Mhm. cannot convey subtle vocal tones. Kasi iba pa rin yung sinabi mo talaga. Convey. Yung may facial Opo. expressions or body language that are crucial for meaningful communication. May meaning. Maganda kasi yung Communication. meaning pagkausap mo talaga sila ng harapan. Talaga yung, Compared lang kung yung sa chat or sa text. personal. Mhm. Maganda explanation niya. Mhm. Tapos, eto na yung sabi ko sa'yo. For instance, ayan na yung example nasa huli. Ayun, oo. Di So, ba? pwede pa lang yung example, pwedeng sa una, pwedeng sa huli. Ayun ang sabi ko ito. Tignan mo yung nilagay ko dito, di ba? Oo. Ang example, pwede dito sa pangalawang sentence, pwede dito sa huling sentence. Di ba sabi ko Sa kasi huli, kanina? sentences, Pwede opo. sa huling sentence. So, nandito siya sa huling sentence dito. Yan ang magandang location na example, ha? After ng main point, yung unang sentence mo kasi, yung main point niyan. And then? Example ka, pwede yon. Tapos explanation. Or, pwede kang main point, explanation. Tapos, doon ka sa example lang ulit. Ito yung Example, ganito. saka mo ipapasok yung example. Ito yung ano. Mm. Di ba? Ito yung main point niya, yung advantage ng technology. Technology. Advantage. Sinabi niya kung ano yung advantage ng technology. Tapos, in-explain niya dito. Kung ano yung advantage. Yan, explain niya, bakit siya naging advantage. Pero after that, in-explain niya rin, bakit siya naging di ba? Bakit siya naging kawalan ng intimacy sa mga tao. Kasi nga, ayan, sabi niya dito, hindi nako-convey yung vocal tones, iba yung meaning kapag kaharap mo talaga. Tingnan natin yung example. For instance, a simple okay in a text message could express agreement, frustration, or tama, di ba? Opo. Context that would be immediately clear in person. Kasi kapag kaharap mo, sabi, okay, di alam nila kasi may facial expressions ka. Alam nila kung pumayag Pero ka or pag hindi sa ka text lang. pumayag. Kasi pag hindi ka pumayag, okay. Pag galit ka, di ba, malalaman nila kaagad. Pero sa text Malalaman message, mo, oo. hindi nila alam kung pumayag ka, galit ka, o ayaw mo. Pag sinabi mo okay, kasi Oo. text lang siya, chat lang siya eh. So magkaiba yung harapan talaga. Magkaiba. Di ba? So kita mo, ang ganda ng explanation niya dito.
Mhm. Ganda explanation niya. Kaya sabi ko si kanina, dito sa body paragraphs, pwede yan 4 to 5 ha, 4 to 5 sentences. Mhm. Kaya sabi ko, kung pwede mong i-5, pwede mong i-5. Dito, tinan mo, ayan o. Ito na yung first sentence, ito yung pangalawang sentence, pangatlo, pang-apat, pang-lima. So dito, 5 sentences siya dito. Sentences, opo. 4 Mhm. to 5 sentences talaga ang body paragraph. Hindi Mhm. pwedeng 3. Mhm. Hindi pwedeng 3. Kasi kung 3 lang, bitin siya. Bakit siya bitin? Kasi meron kang main point, may explanation ka. Ang mangyayari niyan, yung explanation mo isa lang. Kasi meron ka pang example eh. Kapag 3 sentences Example lang, na wala, maikli. oo. Mhm. Hindi mo siya Maikli. ma-explain. Hindi mo bibigyan ng yung argument mo, hindi mo ma-defend talaga yung argument mo. Okey po. Bakit Mhm. ka nag-agree? O hindi mo ma-defend kasi isa lang explanation mo. Dapat kasi Mhm, explanation, mhm. either 2 sentences or 3 sentences ang 3. explanation. Mhm. I-defend mo bakit. I-defend mo bakit. Okay? So, ganyan sa body paragraph. Diba? Ang ganda ng introduction. Maganda yung body paragraphs niya. Dito rin, Opo. tingnan natin to. Mhm. Tingnan mo, di ba? Furthermore, yan ang sabi ko sa'yo, gumamit ka ng mga sequence connectors. First, firstly, in addition, furthermore. Di ba? Opo. Tingnan mo, ilang sentences? 1. The ease of digital communication has created a culture of superficial interaction. Superficial, ibig sabihin, anong ibig sabihin ng superficial? Wala na, parang normal na lang. Hmm, Interactions. Normal na lang, mhm, parang makaluma na. mhm. Basic interactions, Opo. mga ganyan na. Basic Simple na lang, interactions opo. na lang siya kasi nga kung digital communication, parang wala lang. Chat ka, parang wala Wala lang. lang, opo. Di Mhm, ba? mhm. Superficial interactions. People often substitute genuine conversation with brief message. Tama, o emojis or social media, like, ano na lang. Wala nang mga Mhm. mahabang usapan. Opo. Di ba? While we Mhm, may have hundreds, tingnan natin kung ilan to. 1, 2, 3, 4. Dito naman, 4 sentences lang siya. mhm. Pwedeng 4, pwedeng 5 ang body paragraphs. 4 or Opo. 5. Okay? Tapos, conclusion. Tingnan mo sa conclusion na 2 sentences lang din. Tingnan mo yung lagay ko dito. 2 sentences. Sentences, opo. Okay? Mhm. So, maganda. Lagyan na lang natin to sa body paragraph. Lagyan natin na additional na isang sentence na explanation. Natin to. Basta ang explanation, pwedeng 3 ha. Opo. Lagyan natin. So, explanation, 3 explanations. Ibig sabihin, 4 to 5 sentences ka ha. Ayan. Mhm. 4 to 5. Ayan. 4 to 5 sentences. Ito rin, 4 to 5 sentences din tong body paragraph dito. Ayan. So, pwede dito. Dito, pwedeng 5. Pwedeng 4. Pwedeng 5 pareho. Pwedeng 5 pareho. Okay? Ayan. Tapos sa conclusion, 2 sentences lang din. Ang gagawin mo sa conclusion para hindi ka mahirapan, ayan natin mo, 2 sentences lang yan. Ang gagawin mo sa conclusion is ito. Tingnan mo. Sige. Don't spend a long time on your conclusion. A good essay task conclusion should be 2 sentences long. 2 sentences lang talaga yan. Simply paraphrase your main points to close out your essay. This means you should avoid using the same words, phrases, and sentence structure as your thesis statement. Dapat daw, i-paraphrase mo yung main points mo. Ano ba yung main points mo? Ito yung main point mo, di ba? Yung unang sentence ng mga body paragraph, yun ang main point. Di Opo. ba? Opo. Ipa-paraphrase mo yan. Ano ibig sabihin ipa-paraphrase mo? Babaguhin. Babaguhin mo yung words. Opo. Di Mhm. ba? Kung ito, first, the main Opo. point, the main cause of air pollution might be the smoke from the factories. Babaguhin mo yan. Mhm. Paglagay mo sa conclusion, don't forget, pag nag-start ka ng conclusion, lagay mo in conclusion. In Ano bang nilagay mo conclusion. dati nung nagsulat ka ng conclusion? Parang wala akong nilagay ng mga ganyan-ganyan. Huwag yung therefore I Parang conclude. Mali yun, ha? opo. Itinuturo ko talaga to sa mga estudyante ko. Huwag mong lalagay na therefore I conclude. Mali yun. Parang ano ko po yata diyan, for me o parang gano'n. Parang bang ano, Yung therefore I shortcut na conclude po, kasi parang mga tinuturo yan gano'n. sa school sa Pilipinas, di ba? Opo. Pero For kabobohan me, kasi yun. ano, my idea is like that, like that. Kabobohan kasi yun. Kabobohan. Bakit kabobohan yung therefore I conclude? Yung therefore kasi, conclusion yun. Opo. Tapos may conclude ka pa, doble siya.
Mali siya grammatically kasi therefore na nag-conclude ka, therefore I conclude. Doble siya. Yun po, yan naman talaga, aminado ko yan yung isang ano na, lalo po, ang pinag-aralan ko lang sa Hmm. high school, ako public school na hindi gano'n talagang, kaya nga po nung nagkaanak ako, sabi ko, sir, nung Hmm. nag-anak ako, sabi ko, hindi ko igagaya sa akin yung pagdating sa education kasi nararanasan ko nung college ako, hirap na Oh. hirap ako makabuo ng sentence. Why? Kasi nga Hmm. po, galing akong public school. And then, sa public school na pinasukan ko, 60 to 50 plus kami. Pumasok Oh. di ka man, wala kaming pakialam kasi public school nga matuto ka o hindi, Hmm. gano'n. So, ang tumanim sa isip ko, kung hindi ko bibigyan ng magandang edukasyon yung anak ko, wala. Wala Oh, pong pero ano, 'di ba? iba So, kasi ngayon. Yung mga public opo, schools ngayon worth it magagaling naman, kasi. sir. Opo, worth it naman. Kasi po yung Oo. maipagmalaki ko yung anak kong panganay, grumaduate siya as a cum laude. Mm. O kaya pinagtatawanan nila ako ngayon, "Mommy, ayusin mo nga yung English mo. May ganito, ganyan." Talagang kino-correct ako, parang Ah, minsan nasaan na parang yung anak mo napapahiya ngayon? ako sa sarili ko, pero okey lang naman kasi tanggap ko naman, sir, tanggap Oo, ko, at sir, least 'di ba ikaw nga Oo, at least anak ko naman yung nagko-correct sa'kin ng gano'n. Oo, Kasi alam okey. ko naman talagang mali ako, oo. Sabi ko, "Ay, tumigil nga kayo, saan kayo natuto? Sa akin lang kayo natuto." Oo, tama 'di Ginaganon ba? ko po Tama, minsan. oo. Oo, opo. Oh, So, balik tayo aminado dito sa naman ako, conclusion. opo. Tignan natin ha, Opo. ayan oh. Oh, the challenge for modern society is finding balance, leveraging technology's benefits. Di ba ito, although technology has undeniably made communication more accessible and efficient, it has simultaneously diminished the personal quality of our interactions. Ito yan, no? So, superficial Mhm. interactions. Ito yung interactions. Diminished personal quality of interactions. So, ito yung second body paragraph. Ito naman, and then made communication more accessible. Ito yan, no? Advantage, its ability to facilitate instant communication. Ito yung first main point mo, pinaraphrase niya dito. Ito yung second main point mo, pinaraphrase niya rin dito. Silbi, yung dalawang main point mo, yun ang ipaparaphrase mo sa first sentence ng introduction, ng conclusion mo. Pagsasamahin mo sila, isulat mo dito. O Tapos dito, yung opinion mo na lang tungkol doon. Ayan, the challenge for modern science is finding balance, leveraging the benefits while preserving the irreplaceable value of authentic personal communication. So dito, yung pwedeng gawin mo yung suggestion mo, kung ano yung dapat gawin, okay? Or opinion mo sa pangalawang sentence. Ito ha, lalagay ko dito sa conclusion ha. Conclusion, para hindi mo makalimutan. First sentence, lagyan natin sentence 1. Paraphrase the main points. Lagi mo tatandaan yung main points, yung mga first sentence ng mga body paragraphs. Tapos, ang sentence 2 mo, yung pangalawang sentence mo, yung suggestions mo. Suggestion or recommendation. Ano yung mare-recommend mo tungkol dun sa issue, tungkol dun sa topic. Okay? So, body paragraphs natin. Body paragraphs natin dito. 2 body paragraphs. Ayan, 2 body paragraphs. Body paragraph 1. Anong lalagyan natin sa body paragraph 1? Huwag kalimutan. Pwede natin 4 to 5. Ano? 4 to 5 sentences. 4 to 5 Huwag mo sentences, kakalimutan. opo, 4 to 4 to 5 5 sentences yan, sentences. okay? Ang Mhm, sentence 1 mo opo. dito is, anong sentence 1 natin dito sa body paragraph? Body paragraph 1. Yung ano po, explanation ba? Yung main point. Yung main Main points. point. Tapos, ang sentence 2 mo, explanation. Mhm. Okay? Sentence 2, sentence 3, sentence 5. Lagyan na natin ito, sentence 5. Yung sentence 1 mo, main point. Sentence 2, explanation. Sentence 3, Explanation, explanation. Sentence 4, pwede pa rin sa explanation. Tapos, ang sentence 5, yung, ang huli. Pwedeng pangalawa. Ano to? example. Opo, opo, Example. Ayan. Very opo. good. Sample. Ito, explanation. 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 Ito, example. Ang ganda ng format na to, oh. Maganda talaga itong format na to, hindi ka babagsak ito, imposible bumagsak ka dito. Ito naman yung body paragraph 2, ganun pa rin yung body paragraph 2.
Okay, pwedeng again ha, 4 to 5. So pwedeng 4 na sentences, pwedeng 5 yung body paragraphs mismo. Send ko to sa'yo. Para hindi mo makalimutan, may guide ka. Ayan. Okay, tapos send ko rin to sa'yo. Gusto mo ba yung example? Opo, sir. Send ko sa'yo example? Opo. Sige, send ko sa'yo example. Kasi bibigyan kita ng homework eh. Opo. Bibigyan kita ng homework para makapag-practice ka. So ito yung example topic natin. Sir, ito pa, dapat ako mag-practice sa ano kasi ang gamit ko lang ngayon cellphone. Cellphone, dapat mag-practice ka sa laptop or computer. Opo. Opo, kaya nga po hiramin ko yung ano ng kapatid ko para ma-practice ako. Oo. Para ma-practice mo Kasi yung yun pa, mabilisang yun mag-type. pa ang isa ko pong naging problema nung kumuha ako ng exam, hindi ako gano'n ka ano sa laptop, sa paggamit ng Mm. computer. Opo. Practice ka talaga niya na mag-type. Mm. Kasi baka hindi ka sanay, matagalan ka, di ba? Sayang Opo, oras. tsaka yung paghahanap nga nung ano, yung pagde-delete, yung paggaganyan ba, ayan Oo, dun ako na ano, backspace, yung eh. mga Mm. punctuation marks, dapat Mhm. practice mo yan. Wala lang, tingnan natin kung nasaan ba. Nasaan ba? Ay, natanggap mo ba yung mga sinend ko? Opo, Ano yung nandyan? itong ano, introduction, 2 sentences, topic, Yung sa example, hindi mo na-receive? body paragraph, 2 to 4 Oo, oo. 4 to 5 sentences. Sentence 1 main point, sentence 2 explanation, sentence 3 explanation. Na-receive ko po. Oo. Conclusion, sentence paragraph, the main points, sentence 2 suggestion or recommendation. Ayan yung example. Ayan, sinend ko na yung example. Apo, Para at least may may guide ka. apo. Basta ang importante dito kasi, makuha mo yung idea, yung format. Tapos, Mhm. mag-ano ka ng mga ideas ha. Importante yung mga ideas. Kasi kahit gaano ka kagaling mag-English, kung wala ka ng ideas tungkol sa topic, ano Wala isusulat din. mo? Apo. Wala kang isusulat. O, di ba? O, Mhm. kahit hindi ka naman magaling, tapos marami ka ng mga ideas, may masusulat ka pa rin. Mhm. So, malaki yung chance na pumasa ka pa rin. Kaya importante ang ideas. Ideas. Okay? Apo. Right, sige. So, mamaya, bibigyan kita ng homework. Ha? Sige po, sir. Send Opo. ko sa yung Opo. homework, ha? Para Apo, makapag-practice sir. ka. Okay, ng Apo, sir. writing essay. Alright? Apo, sir. Apo. Thank you, Sige, sir. sige. So, I'll see Okay you po. tomorrow. Bukas tayo. Bukas? Bukas po ulit? O sa Thursday na? Thursday na po. Opo. Thursday na. Sige, para Thursday, magawa mo sir. yung homework. Opo. Para magawa mo yung Opo, homework. para magawa ko Sige, yung sige, homework ko. sige, sige. Opo. Sige po, Alright, sir. sige, Thank you, sige. sir. You're Same time po welcome. sa Thursday. See you on Thursday. See you on Thursday. Sige po. Okay. Thank you, Sige, sige. sir. You're Okay welcome. po. Sige, Okay bye-bye, po. bye-bye. Bye. Bye-bye po. Bye-bye Okay. po.